Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Na-recover na ang lahat ng nawawalang mangingisda sa tumoob na bangka sa Santa Ana, Cagayan matapos manalasa ang Super Typhoon Nando. Natagpuan ang 4 pang nawawalang mangingisda matapos ang isinagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG Northeastern Luzon District, nakipag-ugnayan na sila sa PCG Southern Luzon para ipaalam sa kanilang pamilya ang kanilang sinapit. September 22 ng tanghali nang magpasaklolo ang mangingisda dahil sa lakas ng hampas ng alon sa lugar. Hiniling ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng 4.7 bilyong pisong halaga ng air assets umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Secretary Dizon, ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang nagbigay ng impormasyon kaugnay sa mga aviation holdings na umano'y konektado sa mambabatas. Gayunman, nakarehistro umano ang mga ito sa iba't ibang pangalan ng mga korporasyon. Inaasahang isusumite ni Secretary Dizon ang kumpletong listahan ng mga air assets sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para maimbestigahan. People are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito. Sa kapapasok na balita, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isinailalim na sa Witness Protection Program sina Curly at Sara Diskaya at iba pang dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Mababatid na ilan sila sa mga nagsiwalat na may iilang mambabatas ang nakinabang umano sa maanumalyang flood control projects. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, na-recover sa kasundaluhan ng mga armas sa New People's Army con NPA nga gitago sa kabukiran sa barangay Balagnan, San Luis, Agusan del Sur netong Setyembre 15 ning tuiga. Sa report sa 8th Infantry Battalion, Kauban, sa uban pang unit sa Philippine Army ubos sa 403rd Brigade, nadiskubre ang mga armas pinaagi sa impormasyon nga gihatag sa kanhi rebelde nga si alias Jonas. Lakip sa na-recover ang usa ka Barre .50 caliber rifle, usa ka RPG launcher, 2 ka AK-47 rifles ug usa ka RPK magazine. Ang serial numbers mong mga armas na deform na nga timailhan sa paggamit niini sa ilegal nga kalihukan. Gilasab sa 8th IB ang dakong papel sa suporta sa katawhan sa kalampusan sa operasyon. Dugang pa nga ang pagka-recover sa mga armas, ebidensya sa paghinay sa operasyon o kapasidad sa NPA sa rehiyon tungod sa padayon nga joint operations sa mga tropa sa gobyerno. Kapin 300 ka kilo sa assorted ug dressed chicken meat ang gikumpiska sa mga personahe sa Meat Inspection Division sa City Veterinary Office sa Cogon Market, Cagayan de Oro City netong Setyembre 22 ning tuiga. Nasuta sa investigasyon nga lain na og baho og danlog na ang mga karne. Gingon sa City Vet nga gikan kini sa usalang ka stall sa merkado. Human makumpiska, gireport dayon kini sa Cagayan de Oro Police Station 2, Cogon, og dayon gidala sa disposal area sa City Vet sa barangay Pagatpat. Din kini gisunog. Nagpaygayon sa fumigation ang City Health Office sa Cogon Market aron nga manikayan ang pagdaghan sa mga ilaga, ok-ok o guban pang insekto o mananap nga mahimong makadugang sa hugaw sa merkado. Gipasabot sab sa City Vet nga ang pagbaligya o dili luwas nga karne dako og peligro sa panglawas sa tao o klarong paglapas kini sa Republic Act No. 9296 o mas naila nga the Meat Inspection Code of the Philippines. O kanto mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Laga. Mayong adlaw.
Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.